Magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxer Gen. Welcome sa isa na namang edisyon ng programang Performing and Informing. Hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at sa pakikipagtulungan ng Information Coordinating Network of Soxer Gen o ICONSOX. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at PIA 12 Regional Director Frian Abquilan, ako po si Oliver Rivera at samahan ninyo akong alamin ang mga latest development programs, projects and activities ng ating pamahalaan na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. Tayo po ay mapapanood via live streaming sa official Facebook pages ng PIA sa YouTube at Spotify. And we have with us today ang ating kaibigan mula sa Department of Social Welfare and Development Regional Office 12, ang Information Officer ng Social Pension. Let us all welcome Sir Junrel Jed Gape. Sir Jed, magandang araw. Ang inyong pagbati po muna sa ating mga manonood. Right, isang maagap at mapagkalingang umaga po mula sa Kagawaran ng Kagalingan at Pagpapaunlad Panlipunan o DSWD-FO12 at sa aming, of course, sa aming Secretary ng DSWD, Sir Rex Gatchalian, isang maagap at mapagkalingang umaga at of course sa aming Regional Director, Director Loreto Jr. V. Cabaya. Sir, magandang umaga po. Sir, we will be talking about the Social Pension Program or SOCPEN para ma-shorten na lang. Ito ay para sa ating mga lolo at lola. Yes. So, basically sir, to give our viewers a background, ano po yung Social Pension for Indigent Senior Citizens or SPISC? Right. Ang Social Pension Program, isa po sa mga programa ng aming ahensya ng DSWD kung saan ito po ay nagbibigay ng tulong sa ating mga lolo't lola. Pero hindi po lahat ng lolo't lola nabibigyan. Dahil dito po sa specific nating program, according po sa ating Republic Act 9994, o ito pong ating SPIC or Social Pension Program for Indigent Senior Citizen, is nakatutok lang po tayo, sir, doon po sa mga indigent. Specifically, Yes. indigent. Yes. Sige po. Ibig sabihin po ng indigent, mahirap. Yun po yung mga nasalalayan natin ng mga lolo't lola. Ito po yung nakaspecific dito sa ating batas. At syempre, dapat 60 years old. Kasi doon po tayo nagbabase na, ito lola, matanda na. 60 years old yung basihan. At yun po yung pag-a-apply nila sa ating Office of the Senior Citizen Affairs sa kanilang mga LGUs. Dito po sir, makakatanggap yung ating mga lolo't lola ng buwan ng 1,000 pesos na allowance. Okay. Dati, ito po ay 500 pesos 500 lang to dati. Yes po. 500 pesos. Ngunit, doon sa ating RA 11916, ito po yung an act maximizing the contribution of senior citizen. Ito po yung pag-expand na po ng tulong para sa ating mga lolo't lola, kung saan umabot na po tayo ngayon sa 1,000 pesos hanggang sa kasalukuyan. Per month po yan. Klaro natin, Sir Jed, dapat 60 years old above. Dapat, kumaga, dual citizen na siya. Senior citizen and Philippine citizen. Yes po. Sige po. Sir, ilan, baba tayo sa Region 12, ilan yung beneficiaryo ng SOCPEN dito sa ating rehiyon po? Okay. Dito po sa Region 12, dati sa first implementation ng programa na sa 5,000 plus lamang itong beneficiaryo natin. Ngunit, sa ngayon sir, sa kasalukuyan 2025, umabot na po tayo sa 279,058. Medyo malaki na po ito compared doon sa 5,000. Ito po yung kabuuan natin ng mga beneficiaryo na mula po sa province of South Cotabato, Sultan Kudarat, Cotabato Province, Sarangani Province, at saka yung nag-iisang city natin, Lone City, ang General Santos City po. Low na HUC natin. Yes. Sir, baba tayo per province, ilan po yung target natin for the implementation of this program po? Right. Sa South Cotabato, yung 279,058 po natin na beneficiaryo, nahati po yun. Sa South Cotabato, meron tayong 66,700. Okay. Sa 66,700, yan na po yung na-distribute sa mga LGU natin dito sa South Cotabato. At the same time, sa Sultan Kudarat naman, meron tayong 53,878 na mga beneficiaryo. Okay. Sa Cotabato Province naman, ito yung North Cotabato dati. Ng Cotabato Province na ngayon, meron tayong 95,876. Medyo marami-rami sila, sir, kasi maraming LGU si Cotabato Province. 17. Yes, ha. At sa Sarangani Province naman, meron tayong 35,363. Ito po yung kabuuan at ang Gensa natin, nag-iisa, 17,043 ang beneficiaryo nito. So sa Cotabato Province, sir, nakapaloob na rin dito si Cotabato City na part na po ng BARM na kung saan meron siyang mahigit 10,000 po na beneficiaryo.
How about yung mga SGA sa BARM, sir? Yung Special Geographic Areas natin sa BARM. Included ba dun sa North Cotabato or Cotabato Province? Just like meron tayo kasing mga area, sir, na sakop na ng BARM region, Yeah. kung saan, just like Pikit. Dating Region 12, Yes, yung dating iba. Region 12. Hmm. For example, Pikit, meron tayong Mga barangays. nasa 40 plus na barangay. Hmm. 28 doon yung kinuha na ng BARM. SGA na. Yes, atin yung naiwan. So, ibig sabihin yung natirang barangay ng Pikit na under ng Region 12, sa atin yung fund. Okay. Yung iba naman na sobra na kinuha na ng BARM, sa BARM na po yung Sa BARM fund, sir. na funds. Magkano yung yearly budget natin dito po, Sir Jen? Yearly, meron tayong 279,058 na beneficiaryo. Tagwa 1,000 ito per month Yan, na times binibigay natin. natin. Ita-times natin, nasa mahigit 3 billion po Oh. yung binibigay natin. For Region 12 alone yun, Yes sir. po. Ha? Sige po. Ngayon, sir, may mga magtatanong, sino yung mga pwedeng maging beneficiaryo ng programa? Na-mention nyo na po kanina, senior citizen. Sino ang qualified as indigent naman? Yes, ito po yung qualification para po makapasok sa programa. Una po, frail, may sakit, Okay. o disable. Ito yung mga lolo't lola natin na PWD, may sakit, may kapansanan, na may mahirap, nandun sa laylayan. The same time, hindi po tumatanggap ng pension mula sa SSS, GSIS, PIVAW. Alam naman natin itong PIVAW, AFP, MBAI. Ito po yung from the government na nag-retired na meron silang pension na kinukuha. SSS, ito po yung may contribution dati na natapos na yung contribution nila at naka-pension sila. Pension na sila. Yes, pensioner na sila ng SSS. At iba pa ng mga agency, kahit sila po yung nagbayad, sir, as long as meron silang tinatanggap, Okay. hindi sila mapabilang doon sa tinatawag nating indigent o mahirap. Opo. At the same time, walang regular na suporta mula sa pamilya or malapit na pamilya, ganyan, sir. Or, Sino magde-determine nito, sir? Itong walang regular na kita o suporta sa pamilya? Right. Meron tayong every LGU, sir, meron tayong tinatalagang PDO. One PDO na tayo ngayon. Dati medyo mahirap kasi onti yung staff ng SOCPEN. Ngayon meron na tayong one Project Development Officer. Per LGU? Yes. Yeah. Yun yung parang social worker natin, pero hindi naman sila social In charge worker. siya for In charge, SOCPEN. Yes po. In charge for mas maganda. SOCPEN for validation. For example, palagay natin, meron tayong 6,000 plus na beneficiaryo. For example, lagay natin Coronadal, ganyan. May one PDO dyan. So, hindi lang si PDO yung magdidetermine. Isa siya sa tutulong sa pagdetermine. Kasi yung kukuha niyan, si LGU mismo. Okay. Meron tayong MSWD o CSWDO sa area. Meron tayong focal niyan doon sa kanila sa LGU. Focal for SOCPEN. Meron tayong OSCA Head, Office of the Senior Citizens Affairs, na sila yung nag-determine doon sa field. Tatulong ng PDO natin kung kailangan talagang i-validate ni PDO kung natapos ng validation, and then through sa atin, sir. Kaya madidetermine natin na ganito yung beneficiaryo, mahirap, walang tulong, walang SSS, walang support, ganyan. Pwedeng maging beneficiaryo. Pwede pa rin siya maging beneficiary. Yes, doon Sir, na pumapasok. how about yung centenarians? Kasi previously, I think sa DSWD itong centenarian Yes. program na nagbibigay ng 100,000 sa ating centenarians, and then meron 'di ba 80,000 for ano? Yes. DSWD pa rin ba ito? Sa ngayon, sir, yung centenarian o yung tinatawag nating RA 10868, Yeah. yun po yung Expanded Centenarian Act of 2016, kung saan, sir, ito po yung tulong na nagbibigay po. Mahirap ka man o mayaman, walang pinipiling estado dito. As long as 100 years old ka. Binibigyan ka ng 100,000 pesos na cash during your birthday at saka letter of felicitation. Ibig sabihin po yung liham from our president, na binibigay doon sa matanda for acknowledgement ng kayong contribution dito sa ating society. The same time, yung tinatawag natin na centenarian, hawak yan dati ng DSWD. Oh, kayo yung umiikot-ikot sa mga LGUs, naghahatid ng Yes. plaque or ng long letter and then ng cash. Ngayon, sir, Ngayon, sir, dati kasi sa Region 12, 2024 tayo last na naghawak niyan. Okay. Umabot sa 700 plus yung nabigyan natin ng tulong na yan sa centenarian. ang daming Pero centenarian sa Region 12, Yes. 700 plus. Opo, meron. Opo. At ngayon, hawak na siya ng NCSC. Dahil po, Okay. ito po yung NCSC, National Commission for Senior Citizens. Yes. Okay. Yes, yan na po yung humahawak ng programang ito. The same time, dahil expanded centenarian, nakapaloob po dyan yung
nona and octogenarian. Yung nona and octogenarian, yan yung po yung 80, 85, 90, 95, na bawat na-mention ko po na edad, makakatanggap sila doon ng 10,000. Okay. So pagdating nila ng 100, tatanggap sila ng 100,000. Pero yun lahat na program, Total na yun. yes, hawak na ng NCSC. Yes Sige, po. at least Since 2025, wala na po sa lista. klaro na siya sa ating mga kababayan. And then dun sa may mga kapamilya na Yes, nagtatanong. Pero pwede pong i-endorse ni DSWD kay NCSC. Ganito kasi yun, sir, yung process na ngayon ng Yeah. centenarian, sino man yung may pamilya o may lolo Na malapit lola, na mag 100. yes, na nasa 99 na or 98, pwede na siyang i-apply. Ang process po, pupunta sila ng OSCA, Office of the Senior Citizens Affairs, sa kanilang Okay. LGU, for example, Coronadal, magpunta ng Coronadal na OSCA. And then pagpunta doon, si OSCA na po yung mag-endorse sa NCSC. Okay, Yes po. sige. At least klaro na po sa ating mga kababayan na hindi na po si DSWD ang may hawak ng Yes. ating centenarian program. Now, sir, na-mention po ninyo kanina merong validation. Paano naman po yung magpapasok ng mga beneficiaryo? Bawat LGU meron bang allotted na beneficiaries para dito or depende sa number na nakaregister sa OSCA? Paano? Right. Sa pagpapasok naman po ng mga beneficiaryo sa Social Pension Program, narito po yung process. Dapat, pagpalagay natin, yung South Cotabato, nasa 600, 66,700. Yun yung Yes. beneficiaryo. Nakahati yan per LGU. Okay. Lagay natin, Coronadal ulit. 6,000. Lagay natin 6,000. So, pagpapasok, sir, every year, 3 consecutive years na po tayo ngayon na walang dagdag na number. Ibig sabihin, yung 6,000 na yan, hindi yan nadagdagan. Bakit, sir? Remaining lang po yung beneficiaryo na 6,000. Okay. Dahil yun po yung galing sa national. Kasi in-endorse naman yan doon lahat na meron tayong whitelisted, yung Yeah. mga nag-aantay na pwede na dapat, kaso walang dagdag na budget. Na budget. Kaya Okay. remain po yung ating status ng mga beneficiaryo. Na target. Yun lang. Yes po. Okay. Ang target natin. So dito naman po, paano makapagpasok? Ang PD Works pa natin, trabaho ng PDO on field, yung mga staff ng DSWD, ito po yung validation. Una, pagbabalidate. Kasi during the payout, sir, meron tayong mga namamatay Yes. na mga lolo't lola. Na, sad to say, hanggang first quarters lang sila, hanggang second quarter lang sila, or palagi natin first quarter, namatay na. January, February, March, yan po yung first quarter. Yeah. Namatay ng February, matatanggap pa rin ng family yung, for Hanggang- example, ang payout natin, January, February, March ang March ang payout. February namatay. Pasok siya sa first quarter, First quarter. matatanggap niya yung tulong. Yung Ibibigay- 3,000. Yes, ibibigay yun sa family. Ang gagawin sa kanya, di-delist. Delist Tatanggalin na siya sa siya. list kasi patay Patay na siya. Ipapalit natin yung bago. Per LGU, meron na po tayong waitlisted. Okay. Ano po yung waitlisted? Yan Sige. po yung mga pangalan. Kakapasok lang sa senior citizen Yes. list. Mga pangalan ng lolo't lola na nag-apply sa OSCA. Na SC list. Yes. Na binigay ni OSCA naman, kay LGU, pinirmahan ng mayor, Okay. binigay sa DSWD, binigay din namin sa taas para mag-cross-matching. Yes. Yung mga pangalan, baka nandito Baka siya sa sabihin Region nila. 12, nandun din sa Oo, 11, oo, parang oo. ganon. So, dapat isa lang yung kukunan niya ng tulong. Pag okay na siya doon, babalik yan sa amin, ang tawag doon, waitlisted. Pwede nang ipasok sa programa dahil validated, na check na, walang Oo. SSS, na ibangga na doon sa lahat ng ano namin, data, lahat ng mga names. So pag mapasok, doon sila kukuha si LGU na ipapasok niya dito sa magiging kapalit ng namatay. Okay. So doon naman sir, sa kapalit ng namatay, di ba okay na, yun na, napalitan na. Natanggal na natin si namatay doon sa list. Yes. Si namatay A, natanggal na natin sa list. And then, merong, for example, sir, merong 10 nakawait. Ayun. Naka-waiting list. Sino ang priority dyan na ipapalit doon sa namatay? Okay. For Kasi ito yung usual question, sir, eh. Baka ito yung sabihin na, uy, question. pabor-pabor na eh." Pabor-pabor. Oo. Ganito. For example, 10 yung nasa waitlisted natin. Yes. 10. 60, 61, 62, 63, 64, 65, hanggang 70. Oo. Uunahin po ni LGU si 70. Oh. Bakit? Hmm. Kasi po, si 60, bata pa po yan. Okay. Tapos itong si 70, matagal na itong nag-apply na nakapasok. Ngunit hindi nakapasok sa Matagal na programa. siya sa waiting list. Yes. Kasi, wala pang namatay. Wala pang wala pang naipat sa ibang region. At wala pa po tayong tinatawag na natanggal dahil na-found out na may SSS. So, yung pinakamatanda yung ipapasok natin, sir? Yun yung pasok ni LGU. Which is approved din yan ng OSCA at
kasama ng PDO. Yun din yung ginapasok natin. For the next na payout, for second quarter, siya na yung papasok. And then sir, verified din siya ni LGU kasi may Yes. may pinirmahan si Mayor na ito yung waiting list namin. Ito, kumbaga, nagkapasunod-sunod din siya na ito yung pinakamatanda, ito yung Yes, sir. So mas ganun pala yung process, sir. Kasi maraming talaga nagtatanong na, uy, 60 na ako, bakit wala pa rin ako dyan? Wala Hindi- pa rin ako sa listahan. Oo, medyo- Hindi ibig sabihin na 60 ka, diretso Pasok ka na. agad. Oo. Yeah, sige sir. Kasi meron tayong tinatawag na allocated na beneficiary. Yes. So doon tayo mag-stay lang, mag-focus doon. So ibig sabihin, pag 6,000 yung Coronadal, hindi na yung pwede madagdag 6,000 Saan kami kukuha Siyempre, ng naka-allot 10,000 na yung yun? budget dyan for Oo. the year. Maaari, sir, for example, pagka next year, kung merong additional funds, Pwede tayo magdagdag. Pwede magdagdag. Pero 3 consecutive years na nasabi ko kanina, wala pa ring dagdag. Ganun pa rin yung budget Yes. natin for Yes, po, SOCPEN. So, kumbaga, naging ano siya, sir, first come, first serve. Yes. Sige, sir, saan pwedeng humingi ng tulong o payo yung mga, para sa status ng mga beneficiaries? Right. Na-mention po ninyo kanina, each LGU meron na tayong PDO. And then, saan pa po? Okay, maghingi ng tulong or reklamo. Yeah, Ito yung reklamo. tinatawag nating grievance. or Grievance. grievances. Yes. Sa grievance naman, sir, pwede tayong dumulog doon sa mga PDO, pupunta doon, then mag-check, doon magtanong kung anong kailangan. Lahat ng katanungan alam niya ng PDO. Yes. Kung malapit naman sila, kung ayaw talaga nila sa PDO, meron naman si DSW Region 12 dito sa Bumanaag, pwede naman kami dong tutulong. Nag-accept. Sir, next naman po is doon sa releasing ng stipend natin. Paano yung mode of releasing natin? Kasi dati, kumbaga, isang bagsak per semester ata or paano yung per quarter? Yes, sa releasing of stipend, sir, tama, sir. Last year, meron tayong tinatawag na semestral yung Yeah. pagbibigay. Ibig sabihin, twice a year. 6,000 sa first sem, 6,000 sa second sem kasi naka 1,000 nga per yung Yes. binibigay natin per month. So, based doon, sir, sa ngayong taon o last year, second quarter, nabago po yung mode of pagbibigay natin sa mga matatanda. Paano Ito na, po sir? base po, sir, sa MCO6 Series of 2024, kung saan, sir, ito na po yung pinababa ng kalihim namin, ng DSWD, kung saan nagbaba si Sir Rex Gatchalian ng ganitong mandato upang po ibigay as early doon sa mga matatanda. Kasi baka Mahaba yung nangangailangan ng January, February, March. Tapos Mga March, kailangan yan, kailangan pa natin Tapos dun. i-release by June or Yes. July. Kailangan natin i-release dapat yun yung directive, sir, na dapat ibigay siya kung pwede monthly. But then dito Yeah. sa Region 12, quarterly yung na-approve sa atin. Kasi meron tayong mga Okay. JEDA area. Kino-consider kasi yun. For example, meron tayong mga sa Like Cebu. malayo. Yes. Bababa sila, 1,000 yung pamasahe. Babalik sila, 1,000. Walang maiiwan. Yeah. So, ginagawa natin, nagiging quarterly. So, ganyan yung ginagawa para 3,000 every quarter yung pabibigay natin. At the same time, sir, meron tayong tinatawag na FT. Ano yun to, sir? Fund transfer. Ang kagandahan nito, sir, Okay. sa buong Pilipinas, si Region 12 lamang po yung may fund transfer to province. Oh. Si Region 12 lamang yung sa social pension program na nag-tap doon sa province para mas mapabilis yung pagbigay ng tulong. Dito po, nakapagpirma na po yung province of South Cotabato, Sarangani Province, South Cotabato, Sultan Kudarat, Cotabato Province, at isas LGU sa Sarangani. Ito yung gina-workout na ngayon. So, kasi- pababa na. Sir, Yes. from province, ibababa na natin ngayon. Ang Yung budget. targeted, LGU naman siya. Sa Paano? Sarangani kasi, sir, parang nagte-test muna sila sa Alabel. Okay. Ito po yung okay sa Alabel, i-go ng whole Go province. na siya sa whole Yes. province. Ito po Anong yung advantage salitan. nito, sir? Nagpa-fund transfer tayo doon sa province mismo. Okay. Ang advantage naman, sir, kasi pag tinatawag nating CA, Cash Advantage, kami yung nagbibigay. Mismo Yeah. si DSWD. Staff namin yung magbibigay. Meron- Limited ang staff ni DSWD, alam limited yung natin. staff. Ang daming LGU ni Region 12. Ang ginagawa namin, ang kagandahan ng fund transfer kasi, pag ibibigay namin doon yung fund, for example, Cotabato Province, meron tayong 96,000 na beneficiary. Yes. Ibigay kay Cotabato yung pera niya for first quarter. Okay. So sila na po yung magbibigay ng tulong. And then sila na din magsischedule ng payout. Sa tulong ng SOCPED. SOCPED, Tulong okay. yun, tulungan ng scheduling ng payout. And then, ang staff na lang ni SOCPED na ibibigay doon, yung PDO niya para mag-check doon. Okay. Pero yung mga teller natin, provided na ni province. Lahat ng mga gasto, security, lahat sa kanila. Si na po. LGU, si province na. For example, Yes. si Treasury ang magre-release or sino ang budget Through office. MSWDO po tayo, Okay. nag-connect.
Si MSWDO, nagtatap na yan sa mga security, AFP and PNP for the security during the payout. Dahil niya, siya na rin maghahanap ng staff ng MSWDO. Then, para sa kanyang mga mode of transportation, tinatap niya si LGU. LGU, kukunin niyo po yung sabihan yung mga barangay na kukunin yung teller dito during Kasi sir, mas familiar sila doon sa lugar, Yes, tama. 'di ba? Yun yung isang advantage na may partnership si DSWD with the LGU and then the provincial government. Kasi si provincial government mismo yung nakakaalam, LGU, for example, itong malayong lugar, ito ang kailangan natin, ganito karaming tao, and then ganito ang number ng senior citizen na bibigyan natin ng payout. Yes. Sir, another question is, how about dun sa mga senior citizen na bedridden? Right. Meron tayong ginagawang house to house. Yun. Ito po yung house to house. Like for example, sir, doon sa bayan ng Pikit, meron tayo dong mga lolo't lola na kailangan pang tumawid ng ilog, Ligwasan Marsh, I think, yung ilog doon, binabangka pa namin. Nung nag-payout kami doon, babangka pa, pupunta doon, ibigyan sa bahay nila. Kasi mas buti na tayo yung mga able pa na magpunta doon kaysa sila na maghihirap papunta sa atin. Yung ginagawa, ito po yung directives din talaga at saka aim ng aming regional director na dapat babaan talaga doon sa kanilang bahay. Bedridden, meron tayong consideration dyan, sir. House to house yan. Bedridden, mga PWD. PWD natin nandun na. At saka PDL. Okay. Meron PDL. tayong mga person deprived of liberty Okay. o mga lola na mga Nasa mga kulungan, and then- BGMP Okay. or sa provincial jail, ganyan, na beneficiaryo, binibigay yan doon. So, Hindi pa yan kasama pwede rin pala sila, lalabas. sir. Kasama pa rin Yes, sila. meron tayo dito sa Region 12, nasa 90 plus, sir, Okay. na binibigyan. At meron tayo dong mga pinabayaan na lolo na binigay, parang kinordinate ng LGU, nilagay sa mga home for the aged. Oo. Pinupuntahan natin yan. Doon na ginabigay yung kanilang stipend, sir. So, kasama rin pala tong mga PDLs natin, and then, so wala talaga naiiwan dito sa Sir. programang As long as ito. cover sila ng tinatawag indigent, doon tayo papasok sa pagtulong. At meron pa tayong tinatawag, sir, yung kagandahan din doon sa FD. For example, sila nag-payout ng first quarter. Hindi sila makapagbigay kung sila pa rin yung kanila pa rin yung second quarter. okay, Hindi sige. sila mag-proceed doon sa second quarter kung hindi ito Hindi fully nila liquidated. ma-release lahat. Yes, fully liquidated, then okay, bibigyan ulit. Pero pag hindi fully liquidated, kami na naman sa region. Kamusta naman po, sir, implementation natin? So na, far, ang ito, ganda ng coordination ng province, especially Cotabato Province, Sultan Kudarat, at saka South Cotabato. Kasi katunayan, sir, last week lang tayo nag-benchmarking ang Region 11 sa Region 12 for the fund transfer scheme at si Cotabato City, si South Cotabato yung ating binida. Binida. No, at especially, isa sa mga LGU ni South Cotabato na pinakauna na 100% of payout is si Sorala po. Surala, ang bilis Yes. talaga ng payout. Basta pag Bilis. transfer, Agad, release, bigay schedule daw. kagad ng payout. Huwag na natin pahintayin sila Yes. lolo at si lola. Opo. Yun po yung directives. Sir, meron bang sa pag-iikot po ninyo, sir, alam natin marami kayong nakakasalamuhan ng mga lolo at lola. Ano yung impact nito, sir, sa kanila na nitong social pension program? Kasi meron mga nagsasabi na ayuda. Yes. Ano yung impact nito sa ating Okay. mga lolo at lola? Nakita po ninyo personally, sir? Yes, sir. Meron tayong mga success stories. Sige po. Ito po yung mga success stories natin na tumutulong doon sa mga lolo't lola. For example, isa sa mga success stories natin ang bigasan ni lolo't lola sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat. I mean, sa Esperanza, Sultan Kudarat. Esperanza, Yes. okay. Ito po yung ginawa ng association ng mga matatanda kasi hindi na kasi part ng DSWD yung pag-claim ng buwanan nila na binabayaran. Ginawa nila, nagtayo sila ng sarili nilang ng tinda. bigasan Yeah. at saka grocery store. Wala yung, hindi, for example, binili nila yung grocery nila doon, nasa 50 pesos, 50 lang dito, bibigay dito. Walang akyat na presyo wala doon. interest. Walang interest. Okay. Ang ginagawa doon nila, sir, pag meron tayong mga beneficiaryo doon na walang nang makain, malayo pa yung payout kasi kaka-payout lang, naubusan na agad. Pinapautang. Pautang. Then babayaran ng mga senior pagdating ng pension. Pag-payout, dun yes, na. binabayaran nila. Isa yun sa mga success stories. At the same time, sir, meron tayong mga success stories just like Malapatan, Sarangani Province. Meron tayo dong lolo na natulungan ng laking pasasalamat, sir, pasalamat dahil nakapasok sa social pension program, which is yun yung tumutulong sa kanya upang maibsan po yung gastusin sa bigas at gamot. Gamot, number 1. Gamot actually ang pinakapangunahin sa kanila dahil mga lolo't lola natin, hindi naman natin makakain. Meron talaga mga maintenance. May mga sakit na talaga. Yun yung sabi nila, ma-provide namin yung ulam minsan. Kaya namin yun. Matustusan namin, mahanapan pa Pero namin yung ng paraan. At saka bigas.
Pero gamot kasi medyo mahal, diyan na po nalalaan yung mga tulong ng sabi nating stipend nila. Diyan yung po napupunta yung allowance nila. Kaya kailangan dapat every quarter ibigay kasi kailangan every quarter meron silang gamot din, sir. Opo. Sir, na-mention natin kanina yung wait list natin. Sa ngayon, sir, kasi sabi mo rin kanina na wala tayong increase for the past years. Yes, sir. May moves ba na para ma-increase po ito at hindi na dumami yung nasa waiting list natin? Kasi alam natin, every year or every day may nagba-birthday na lolo at lola. So baka kasi dumami yung sa waiting list natin and then hindi natin ma-provide sila po. Right. So, ngayon, sir, kung hindi ako nagkakamali, parang nasa 12,000 plus na, sir. Ang waiting yung list. waitlisted Okay. ng Region 12. Ang dami. Ang ginagawa natin dito, kasi every payout, meron na lang mga 100 plus nawawala or na didilist. Yun yung ginapalit natin. Ang kagandahan nito ngayon, dahil ginagawa namin ngayon, the central office, nag-top na po kami ng SSS kasi ito po yung mga the usual na na reklamo. Kasi may SSS yan, bakit pinapasok ganyan? Yung ginagawa natin, nag-coordinate na. Ito na yung nangyayari ngayon, parang ibabangga na lahat ng name. So mas marami ang madidilis. Aasahan na madidilis ngayon. Kasi, Announcement Sige po. kasi ganito yun, sir. Maraming aasahan na madidilis dito sa SSS dahil meron dyan na nag-apply noon nung hindi pa SSS niya. Hindi pa siya nagpe-pension. Tama. Na nagabayad lang. Tapos nung nakapasok na nag-pension na, tapos nagdoble na kasi Doble na. nakapasok na siya sa SOCPEN, tapos mga pag 2 years nakapasok na din sa SSS, hindi nagsabi. Alam naman natin ang mga Pilipino availers talaga. Yun, hindi nagsabi. Availers talaga tayo, tanggapin na natin. So dapat maging fair po tayo, mas marami pang mga nangangailangan sa atin. Yes. So kung double compensation na Ibigay sa iba. ibigay Dapat. na natin sa iba. Kasi sir, reality to on the Reality ground. Merong mga kilala, may kapitbahay ako, SSS or GSIS pensioner, pero tumatanggap ng social pension. So, paano yung, natin, sir? Pwede ba sila mismo magreklamo, yung senior citizen magreklamo? Yes, sir. Meron tayong process doon Sa sa grievance natin. Sige po. Paano yung process natin? dun, For sir? example, ganito. May kapitbahay ako. For example, plugin natin senior ako. Oo. May kapitbahay ako na Friendship ako wala. over. Nasa waitlisted lang ako. Nag-aantay ako. Siya, pumasok doon nauna na siya. Tapos alam ko may SSS siya or may GSIS. GSIS. Pero napasok na siya sa SOCPEN before siya napasok sa GSIS. Ganyan. Or SSS before na dumating yung pension niya. Pwede po akong pumunta ng OSCA or doon sa PDO. Sabi ko po na si ganito, may SSS yan. Gagawin ni PDO, babaan niya. File ng complaint. Yes, meron tayong yung format sa pag-file niyan. Tapos, pupunta niya ni PDO. Then, yun na po yung subject for delisting na po. Tatanggalin sila sa programa. Ito yung kagandahan. Sabi ko nga, meron tayong maraming waitlisted at marami na rin tayong matatanggal dahil po doon sa pagbabangga ng SSS na ngayon. Aside dito, sir, ano pa yung usual na reklamo natin on the ground and paano natin siya ina-actionan? The usual, sir, yun lang. Sa na-mention Yun natin lang. kanina, as hindi pa ako nakapasok, bakit ganyan, yung process doon, ni-explain naman namin ng maayos. Pag So, waitlist nakakaintindi talaga, naman. sir, no? Kasi the usual, kasi yung nag-reklamo kasi is family, hindi yung matanda. Okay. Kasi yung matanda, pag napunta yan sa OSCA, na-explain na yan sa kanila. Na-explain na ng PDO, na-explain na ng OSCA head. Kasi yung OSCA head natin, hindi yun na bata. Matanda din yan, Oscar inalagay din, dyan. senior OSCA. citizen din yan. So, alam niya na yung process. Nilalagay dyan. Okay. Kaya na-explain din sa kanila, the usual. Pero ngayon, wala, aside doon sa pinagsasabi natin kanina, sir, wala namang problema doon sa matatanda aside sa pagpapasok sa kanila, yung process. Pero yun nga, magandang balita sa ating mga senior citizens na nasa waitlist ay ginagawa po ng DSWD Yes. ang lahat ng kanilang makakaya para ma-accommodate po tayo. Yes, sir. Sa katunayan, yung dating, meron kasi kami ngayong outgoing focal ng social pension program, si Ma'am Lavinia Bibanyas, at meron naman kaming incoming, si Ma'am Lyra D, na bago din, magbabagong focal. So dati, sir, si Ma'am Lavinia Bibanyas, ang dating outgoing focal namin, grabing ginagawa niya, sir, na effort. Nagasulat yan sa taas kung meron bang dagdag na pondo, paragdagan. Kasi nakita namin sa grounds na meron talagang nag-aantay. Pero sa nasabi, 3 consecutive years, wala tayong natanggap na dagdag. Malay ninyo Yes. for the next years ay madagdagan na rin ng pondo at madadagdagan din yung ating targets. Yes. Sir, medyo naubusan na po tayo ng oras. Baka may other announcements pa po kayo sa ating mga viewers, especially sa mga beneficiaries ng ating social pension program. Right, in behalf po sa aming Regional Director Loreto Jr. V. Cabaya at sa aming kalihim ng kagawaran ng kagalingan at pagpapaunlad panlipunan, Secretary Rex Gatchalian,
Maraming salamat po sa PIA, maraming salamat din po sa ating partnership dito, sir. Doon po sa mga benepisyaryo namin, patuloy pong ginagawa na effort ng DSWD FO12 Social Pension Program upang po mabigay yung tulong na dapat para sa inyo. Yung tulong na dapat po sa mga nangangailangan at sa lalayan nating mga lolo't lola upang po maipaabot ay maiparamdam yung tunay po na tinatawag nating pagpapahalaga ng DSWD. Dahil po sa DSWD, sir, bawat buhay mahalaga. Bawat buhay ay mahalaga. Maraming salamat sa ating guest, Sir Junrel Jed Gape, ang Information Officer ng Social Pension Program ng DSWD Region 12. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at PIA 12 Regional Director Fryan Abquilan, ako po si Oliver Rivera at sumainin niyo na naman ang isang programa ng Performing and Informing. Maraming salamat at magandang araw, Soc Sergeant.